guys, welcome back to my channel. This is Chi again, and for today's video, I'm going to have a plant haul. Ayan, ito yung mga collection ko ng plants na nabibili ko lang kung saan-saan dito. Basta may nakita kong nadadaanan. Ayan, at saka yung mga binitbit ko lang galing doon sa trabaho ko na sumusobrang lumalago na sila. So, nag-cut lang ako ng konti, tas inuwi ko ng bahay. Nag-grow naman sila. So, yan, nakatipid ako sa pambili. So, ayun guys, sa mga mahihilig po dyan sa plants, siguro po makaka-relate kayo sa hilig ko ngayon sa pagkakaroon ng mga plants. Ayan. Maganda siya kasi parang yung nature ba na nandito, it brings parang nakaka-repress talaga sa loob ng tahanan. Sa loob ng tahanan talaga. Yes. So guys, I want you to meet my baby plants because hindi ako pwedeng mag-alaga ng malalaking plants dito sa bahay. Although maganda talaga yung may malaking giant plants dyan. Mga duwende lang yung alaga kong plants. Maliliit lang sila. Why? Kasi as you can see, nandito lang ako lagi sa side na to ng aming bahay kasi maliit lang talaga yung bahay namin. Hindi ako pwedeng maglagay ng malalaking plants dito, baka maging gubat na. So, maliliit lang siya. Mga cute plants lang po ang aking binibitbet dito sa aming tahanan. So, ayan guys, samahan nyo ako sa aking plant haul. So, ang ating first plant na ipapakilala sa inyo is ang aking kauna-unahang naging plants nung 4 months ago na nag-start ako na mag-collect. Nag-start ako 4 months ago ng mag-collect ng mga indoor plants. Ayan, indoor plants po muna ako. Pero meron din po ako mga plants doon sa labas na matagal na yun na i-maintain ko lang po na mag-grow sila. So, ayan, ang ating first plant is the photos. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng art na ilaw. Nilagyan ko siya ng. Ito yung photos. Ito, nakuha ko po siya dun sa work ko. Caregiver po ako. Tapos meron po mga plants doon sa loob ng caregiving center na sumobrang laki na siya. Ganito siya. Ayan. Ito, binili ko naman to sa supermarket. Sa may pagpasok ng supermarket, nakita ko, uy, ganun yun nasa work ko Pero, ito talaga yung kauna-unahan. Pero ganito siya pag dumadami siya guys. Ayan. So, ito, yung mother niya is ganito karami. Mas marami pa dito. Tapos, ang haba-haba niya, pinutol-putol ko lang sila. Tapos, dinala ko dito. Ayan, may ugat na ngayon. 4 months ago yan. May ugat na siya. Mabilis lang siyang mabuhay guys. And pwede nyo siyang ilagay-lagay sa mga side ng mga bahay nyo, sa mga bubong-bubong dyan. Basta meron siyang, what do you call this, tubig. Ayan. Pero hindi naman, guys, pag po yung mga plants ninyo indoors, hindi po kailangan na mayat mayan yung didiligan. Huwag nyong lulunurin ang inyong mga plants kasi kawawa naman. Kailangan po pag didilig kayo ng plants is yung, alam niyo yung parang medyo matutuyo na. Wag naman po yung dry na dry, mga 1 week, 2 weeks na, hindi nyo pa dinidiligan. Siguro, kasi ngayon dito sa Japan is winter. So, pag winter, gumagamit tayo ng mga, what do you call this, yung mga heater. Yung mga aircon natin, yung heater is sobrang init na natutuyo yung paligid. So, the plants can get dried. So, ang gagawin ninyo, siguro mga after 3 days, pag didiligan niya siya pa konti-konti sa root niya. Hindi po doon sa leaves. Kasi parang mapapasok, mainit yung paligid, tapos sprayan niya siya ng water sa kanyang leaves. Pag uminit po yung water doon sa leaves niya, madadry po talaga siya. So, ayun lang po ang isang tip natin para laging happy po yung ating mga plants. So, ayan, the first one is the photos. Ang haba na sinabi ko, nasa first pa lang tayo. Paano na yung iba? So, ayan guys, bilisan na natin. The next one is the palmera. Yes. Okay, nakakita palmera. Ang liit. Palmera po yan. So, I have 2 palmeras. Ayan. Yung palmera na to is
Actually, isang kumpol lang yan. Kaya lang, nung inilabas ko sila dun sa labas ng bahay, tumaob yung pot. Tapos, nahati siya sa dalawa. So, you gave me a good idea. Ayan, naging dalawa tuloy siya. Palmera plants. Ayan. It symbolizes triumph daw, victory. Ayan. Sana manalo ako sa loto. And then, the next one is the Pachira. Ayan. Ang Pachira ko is medyo, hindi maganda yung leaves niya kasi inilabas ko siya nung malamig yung, yung panahon. Doon sa labas, pinaarawan ko. And kahit maaraw siya, is sobrang lamig that time. So, para nagtampo, natuyo yung dahon niya. But, he gave me hope kasi nagkaroon siya ng another baby leaves. Tumubo siya. Ayan. I think mabubuhay pa rin siya. Nabili ko rin lang to, mura lang sa saan ba nabili to? Hakwen shop din ata sa 100 shop Daiso. Ayan, I still have one. Cute din siya. Ayan, Pachira din po siya. Ang liit-liit niyan. Ganyan lang siya. Hindi ko pa siya naire-repat. Pag naire-repat ko siya, baka dumami pa yung leaves niya. So, I have this. Ayan, ito hindi ko alam yung mga names nila, but binili ko pa rin sa 100 shop Daiso. Pati po yung lagayan niya Daiso. Ang cute, diba? Ayan. And then, the next one is the Lucky Bamboo. Ayan, nilagyan ko lang ng decoration kasi Christmas ngayon. But this is my Lucky Bamboo. So, sabi nila, lucky. Kaya binili ko. And then, the next one is the orchids. Diba? Ang cute-cute niya. Magkano bang bili ko dito? May presyo pa. 1,480 yen. Ayan. So, nasa 600 pesos. Ayan. Nung binili ko siya, naputol yung isang flower niya. But, anyway, ayan, may tag pa nga eh. Nabili ko siya sa, ano ba yun? Conan. Nabili ko siya sa Conan. Ayan, dating JP Mart dito sa malapit sa amin. Naging Conan na siya. So, ayan. Lucky din daw ang orchids. I-search nyo yan sa, sa Google. Orchids is a lucky plant also. Ayan, yung mga nandito sa bahay is mga lucky plants po. And then, yung iba, kahit hindi lucky plants, basta sa akin, lucky sila pag pumunta na sila dito sa bahay. And then, we have here the snake plants. Ayan. Ang liit niya, no? Snake plants. Palalakihin ko pa siya. Lucky din daw ang snake plants. Naku, natutuyo na pala to. Kailangan ng diligan. Inom ka muna ng water. Water, please. Water, please. Ay! Ang liit niya, no? Ang cute-cute. Wala siyang butas dito. So, ibig sabihin, sa water lang siya nabubuhay. Yung snake plants na nabili ko. And, parang kakaiba siya kasi parang pabilog. Sansevieria ang tawag nila dyan. And, sabi nila, snake plants can absorb toxins and releases oxygen. So, pati dun daw sa mga may allergies, ayan, maganda din daw siya. Plants natin dyan sa paligid natin can add, hindi natin namamalayan, nakaka-add siya ng moisture sa ating air. And then the next one is the rubber tree. I have 2 rubber trees. Ayan. So, little rubber trees. Ayan, dalawa siya. Binila yung rubber tree daw is napakabilis alagaan. Konting sunlight lang kailangan lalagay natin siya sa malapit sa window. Ayan. And then, hindi niya kailangan ng maintenance daw sa pag-aalaga. And, pinababayaan ko lang siya. Pero syempre, kailangan didiligan natin paminsan-minsan. Lumalaki to ng sobrang laki-laki talaga. And then, there are different types of rubber trees. Merong mga leaves na ang gaganda, iba-iba. Ewan ko, dito lang ako sa simple at mura. Saka hindi ko siya pwedeng palakihin talaga. So, ito yung rubber tree ko.
Ang gaganda ng dahon nila, diba? Makintab-kintab. Sabi nila, ang plants is really healthy pag makikita mo yung shine nila. Nagsishine, oh. Ayan, ang ating rubber tree. And then, eto na, yung pinaka, isa sa pinaka, gustong-gusto ko noong una na makuha na plants. Kasi, sabi nila, it can make you rich. Ayan, it brings money at home. And, siguro, totoo man o hindi, kasi sabi-sabi lang naman yan. Why not? Wala namang mawawala, diba? So, this is my loving jade tree. My money tree. Ayan. Meron ito sa mga feng shui, diba? Ponsoy ba yun? Feng shui? Feng shui? Yan. This is my money tree. The jade plant. And, yung ibang jade na nakita ko, may bulaklak na siya. Tapos, ang lago-lago. Tapos, binili ko yun pang regalo sa mga friends ko. Tapos, ang binili ko para sa sarili ko, itong napakaliit lang niya. And then, as you can see, wala pa siyang mga bulaklak. At sabi nila, matagal tong bumulaklak eh. Ewan ko kung bubulaklak siya, baka boy siya o girl, hindi ko maintindihan. Basta, aalagaan ko siya from the bottom of my heart para bigyan niya ako ng maraming money. Sana nga, sana nga. Ayan, so guys, yung iba dito, hindi ko na alam yung name at saka hindi ko alam kung anong sinisimbolize nila. Pero, binibili ko pa rin kasi gusto ko. Ayan, love ko talaga ang mga plants. So, ayan, ipakilala ko na rin po sa inyo. Itong nabili ko sa 100 shop din to eh. Yung lalagyan doon din. Ayan, diba? Ang cute. Minsan may nakikita lang tayo sa mga daan-daan pero hindi nyo alam. Pwede siya maging decoration sa bahay. Maganda siya. Meron akong air plants. Ayan. I bought this air plants po. Ang cute. This is my air plants. Hindi po ito kasali. Why air plants? Nabubuhay sila kahit walang lupa. Ay, nalaglag na yung isa. Ayan, ganyan lang siya guys. Buhay to. Hindi siya dry ha. Buhay yan. Wala siyang ugat, wala siyang ewan. Basta, yung air plants daw is nakukuha lang nila yung sa hangin. Yung yung ikinabubuhay nila isa sa hangin lang talaga. And, konting sunlight siguro. Pero hindi ko naman siya nilalabas ng bahay. Basta buhay lang siya. Ganyan. Dalawa yan eh. Sa yan sa Daiso. Sa Daiso, makakakita kayo niyan, guys. Yan, diba? Nilagyan ko lang arts lang yan. Pero yan ang air plants. Marami siyang klase, ha? Meron siyang mahal sa mga ibang, sa mga ibang tindahan. And then, meron pang isa akong air plants. Ayan, nilagay ko lang siya dun sa inuman ng tubig ng aso ko. Eto, ganyan lang siya. This is the air plants. Parang weird, Ay, sorry. Ayan. Ganyan siya. Parang lang siyang damo-damo na hindi maintindihan. Pero, nagtataka lang ako kaya ko siya binili. Paano siya nabubuhay? Pero buhay siya, guys. Ano ba yan? 3 weeks na sa akin to. Pero, buhay pa rin siya. And then, meron pa akong isang air plants, guys. Ayan, nilagyan ko din lang siya ng design. This is the hanging air plant. Hindi ko alam yung name niya eh. Paki-search niyo na lang, guys, ha. Ayan, pwede niyo siyang i-design ng ganyan sa mga wall ninyo. Ayan. So, ganyan siya. Nakasabit-sabit lang. Buhay po siya, guys, ha. Hindi siya dry. Buhay po siya. And, paminsan-minsan po, pag napipil ko na, ay, baka mamatay. Ito, kagaya niyan, meron siyang, pinapausukan ko siya dyan ng air purifier. Ayan. Nagkakaroon siya ng konting moist. Hindi ko siya, winiwisikan ng tubig. Ayan. Pang sabit-sabit lang siya, ganyan.
And then, ito guys, ayan, di ba ang cute nila? Sa 100 shop din yan, dun sa, saan ko ba binili to? Musashi Sakai. Ayan. Ito naman yung tanim ko na lang to sa, dun sa labas ng bahay. Kumuha lang ako ng maliit. Tapos nilagay ko, inarte-arte ko lang dyan. Sinasabit ko dun sa my kitchen. So, ayan, ganyan siya. So, ayan guys, kahit yung maliliit na, na halaman, pwede nyo ilagay sa mga kitchen nyo, sa mga banyo, sa mga sala. Ayan, pang-decorate nyo. And not knowing na pwede pala silang makatulong in bringing oxygen sa inyong bahay. And it purifies the air daw. Ayan, kasi nature, di ba? So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking little indoor plants haul. And, baka gusto nyo din itry na maging plantita, kagaya namin. So, yun guys, yan po nagtatapos ang ating little indoor plant haul. And sana, samahan nyo pa ako ulit sa mga next vlogs ko about the plants. At sa mga plantitos and plantitas, ayan, kung alam nyo yung mga pangalan ng mga plants na pinakita ko, please just comment below. Thank you very much for watching, and please don't forget to like and subscribe at my channel. This is Simply G again saying plantita na ako. See you next time.